Ayan, good morning po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po ay tuloy po tayong lalapit sa Panginoon. At nakatutuwa po no, na napakabilis po ng araw. At ngayon po ay maos na. Mga ilang tulog na naman. Kita natin na gumagana naman po yung araw na tumatakbo. Ang biro nga madalas, ang bilis daw po ng takbo ng oras. No? At pero wala naman daw pong paa ang orasan. Ang maganda po dito, makita po natin mga kapatid na kung saan po tayo ay dapat na patuloy pong maglingkod at patuloy po tayo manalangin, magbulay-bulay ng kanyang salita. Umutin po sa mga gawain dahil ito po yung nararapat na ating gawin habang tayo po ay nabubuhay. Kasama na rin po marahil ang ating mga trabaho, pag-aaral. At dito po sa awit 90, talatang 1 hanggang 12, pinapakita po dito mga kapatid na ang Diyos po natin talaga ay everlasting. Siya po yung Diyos ng henerasyon at hanggang sa mga henerasyon. Sa panahon hanggang sa lahat ng panahon. At makikita natin dito na pinapakita po no, yung kaigsian ng buhay. At pinapakita po rito na ang buhay po natin ay kadalasan po no, yung life expansion sa English na yung haba ng buhay na kadalasang nakakamit po ng mga nilalang na binigyan ng buhay ng Panginoon ay 70 hanggang 80. At meron po pang lumalagpas na 100. Pero kung titignan po natin, majority po ng ating pong mga nakikita, napapanood at naalala or sabihin yung mga existing pong pangyayari po sa buhay, sometimes po hindi umaabot po ng 70 ang karamihan. Kaya ganun daw po pinapakita ng Diyos sa buhay natin, na maigsi ang buhay. Kaya dito po papasok yung tinatawag na bakit po tayo dapat na always manalangin po everyday. Kasi makita natin na age to age, Lord ang siyang Diyos. Everlasting ang Diyos po natin. At makita natin na ang buhay ay binigay ng Diyos. Kaya naman bilang mabunga ang ating pong buhay ay doon po tayo tatakbo po doon sa nagbibigay ng buhay. Doon po tayo sisilong sa kanya pong kanlungan. At yan po ang ating Panginoon Kristo. Sabi nga po ang lahat ng bagay ay lilipas, pero ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Kaya naman dito, patuloy po tayong lumapit sa Panginoon na manalangin na sa bawat araw po ng buhay natin ay samahan tayo ng Diyos. Usually po, pagdating po sa mga kabataan, especially po nung tayo nakaraan mga ating kabataan, hindi po natin iniisip yung ganyang buhay. Alam natin, buhay tayo. At kaya nga kuminsan, ang nakakalungkot po no, sa mga kabataan po ngayon, ay tila parang ang akala nila, ganun lang ang buhay. Na sila ay obligasyon sila ng mga magulang, at sila ay tila parang easy go lucky, no? Bagay, nagdaan din po tayo doon, dahil hindi natin naisip, dahil malalakas po tayo. Minsan naiisip lang na lang natin kapag ang tao po ay mayroon sadyang problema sa karamdaman, saka ito naiisip. Ibig sabihin, mayroon time na pagkakataon na yung moment natin, nagiging seryoso ang buhay natin, saka natin naiisip ang mga bagay na ito. Kaya dito, kahit anong edad ka, mas maganda kapag ikaw ay Kristiyano, mas mabuting maging fruitful ang iyong buhay. Lalo higit po ngayon, ang mga nangyayari po sa ating bayan, hindi lang po sa ating bayan, maging sa buong mundo,
ay makikita po natin yung mga bagay na kung saan po nagdudulot po sa atin ng mga pangamba, nagdudulot po sa atin mga agam-agam na kung saan po ay lumalabas na may katotohanan po yung salita ng Diyos, yung giyera, paghihirap, at kaigsian po ng buhay. Kaya naman po, dito papasok po yung halaga ho ng patuloy po tayong lalapit po sa Panginoon. No? At patuloy po nating ipanalangin ang mga nangyayari po sa buong mundo, and especially po sa Middle East na nagsimula naman pong magkaroon po ng giyera. Panalangin din natin ating mga mahal sa buhay kung meron po tayong mga mahal sa buhay sa ibang bansa na apektado at maging ating mga kapatid na talagang Diyos lamang po sa ganung panahon, makita natin, ang sabi po, age to age, no? Everlasting Lord. So, ibig sabihin, siya lang po ang tanging pwede nating takbuhan. Katulad po ng nangyayari ngayon, wala pong pwede makalipad na eroplano, gusto na umuwi ng ating mga kababayan, pero wala po sila magawa. Yung ating pong mga embahada, maging itong gobyerno ay lumalabas lang na sinasabi nila, wala rin po silang magawa. Sabi ko sabihin, talaga pagkatumpong panahon ay talaga naman makita natin na patuloy po tayong lalapit sa Panginoon. Ibig ko sabihin dito, hanggat kapatid, ikaw ay may panahon, may pagkakataon na maging fruitful ang iyong buhay, mas magandang gawin mo na hanggat meron pa yung kalayaan. Mapalad po tayo na dahil dito hindi tayo apektado ng giyera, pero apektado po tayo ng tinatawag na outcome po noon o yung circumstansya na dadalhin po noon sa pamamagitan po ng pagmamahal po ng mga bilihin at mga krudo, pati ho kuryente, tataas na rin po yan. Kaya naman ho dito, panalangin po natin, no? Bagamat ang banggit naman ng Biblia, lahat ng mga bagay na mararanasan natin ganong bagay o mga problema at pagsubok, pero huwag tayo mangamba dahil meron tayong Diyos na nagbibigay naman ng tugon at tagumpay po sa ating buhay. Kaya itong kagandahan na ang Diyos po ay tunay na tapat at higit sa lahat siya ang pinakatapat dakila at makapangyarihan na pwede po nating lapitan. Salamat po at patuloy po tayong maglingkod. Patuloy natin kilalanin ang kadakilaan po ng Diyos sa ating buhay. At patuloy po tayong umasa na ang Diyos po ay patuloy po kikilos. Ang response lang naman po natin ay manampalataya lagi sa ating Panginoon. Salamat po and good morning.